ngayon is about why am I disappointed? Ayan. So sino sa inyo dito yung yung mga nadi-disappoint or na-disappoint na sa buhay natin? So, di ba lahat naman tayo nakakaranas ng disappointment sa buhay natin? Yung iba dito, hindi ko man kayo kilala, yung personal life nyo, alam ko na yung iba dito, may disappointment sa pinag-araanan ngayon. May mga may mga disappointment sa family, sa mga kaibigan mo, sa mga kaibigan mo na sumira ng pangako sa'yo, di ba? Sa mga katrabaho mo. Ayun, disappointment tayo sa mga pagkawala ng mga mangal natin sa buhay, sa mga kasakitan na nararanasan natin, or either sa mga dreams na dapat akin tuloy din. Pero bakit hindi mo binigay sa akin? So, alam ko na may mga ganun tayong feeling. And sabi dito, ayan, lahat tayo nakakaranas ng disappointment sa buhay natin, pero bakit nga ba tayo nag-disappoint? Minsan ba natanong na natin sa sarili natin na, Lord, ginawa ko naman lahat, bakit ako nadi-disappoint? Bakit ko nararamdaman yung ganun? So, sabi dito, ang ibig sabihin daw ng disappointment is, disappointment happens when something or someone fails to satisfy hopes or expectations. So, kapag tayo daw ay may mga inaasahan na bagay or tao man yan, mga ina-expect at hindi na i-deliver to sa atin o hindi na ibigay yung expectation natin ngayon, doon na daw papasok yung disappointment sa buhay natin. So, ayun, nakita ko lang ito na example. So, sabi dito, maaaring example daw ng expectation sa looks. Ayun, akala ko pogi, akala ko maganda, akala ko mataas yung ilong, di ba? Akala ko siya na. Pero hindi pa pala, di ba? Yun yung mga wrong expectations natin na ito yung mag-lead sa atin, sa disappointment natin sa ating mga buhay. So, sabi dito, nakakatakot daw ang disappointment. So, bakit? Kasi kapag pinabayaan daw natin yung disappointment, sabi dyan, disappointment could lead to despair. So, ano nga daw ba yung despair? Ayan, so, sabi, yung despair daw is worse depression. Ayan. So, hindi daw natin maiiwasan talaga yung ma-disappoint, no? Kahit siguro yung mga pastors natin, disappoint sila. Kasi, syempre, di ba, tao lang naman tayo. So, hindi talaga natin maiiwasan ang disappointment sa buhay natin. So, sabi, pero daw kung disappointment daw is inedible, despair naman daw po ay optional. So, hindi naman daw porket na di-disappoint na tayo, kailangan ma-depress na tayo agad. Hindi naman porket, hindi naman automatic na porket na di-disappoint na tayo ay kailangan na din maging miserable ng buhay natin, di ba? Minsan may mga na-encounter ako na kapag once na-disappoint na sila, yung parang, ay, wala, hindi ako makakaalis dito. Hindi ko makayanin ito. Na-disappoint ka lang. Di ba? Na-disappoint ka lang naman. So, however, maganda rin daw itong paalala sa atin kasi lahat daw tayo ay nadi-disappoint. Even our biblical heroes have experienced disappointments in their lives. So, ako, nung ginagawa ko itong topic na to, sabi ko, parang, pati pala yung mga biblical heroes natin nakaranas ng disappointment. Akala kasi, parang yung disappointment, nung hindi ko pa alam yung meaning niya, parang parang alam yung gawa-gawa mo lang, yung gano'n. So, nung ginagawa ko to, sabi ko, pati pala yung mga biblical heroes natin is nadi-disappoint. So, ayun, sabi sa Psalms 42, verse 11, why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. So, yung nagsasalita po dito sa Psalms is si David. So, tingnan niyo yung ginawa ni David. Sabi nga dito, I will put my hope in God. Parang ang hirap, no? Nadi-disappoint na tayo. Tapos, aasa pa rin natin, ibibigay pa rin natin ang pag-asa natin sa Lord. Di ba parang ang hirap naman, no? Pero ayan yung ginawa ni David. I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Kahit nasa kalagitnaan tayo ng discouragement, disappointments ng life,
ilalagay pa rin natin sa Panginoon ang pag-asa at magpupuri tayo muli sa Kanya. Bakit kailangan, di ba? Bakit kailangan magpupuri pa rin ako sa Lord? Nasa kalagitnaan lang ako ng discouragement Sa kalagitnaan lang ako ng disappointment So, kasi minsan kapag nadi-disappoint tayo, kapag nalulungkot ka, o nadi-discourage ka, humihinto daw yung pagpupuri natin. So, sino din yung gano'n? Kapag gusto na nadi-discourage ka, or nadi-disappoint ka, alam mo yung parang nawawalan ka ng gana na magpuri sa Panginoon. Na parang, Lord, ano ba yan? Na-discourage na ako, na-disappoint na ako. Alam mo yung parang inano ka ng buong mundo, yung parang pinagkaisahan ka ng buong mundo, tapos gusto mo magpupuri pa rin ako sa iyo. So, sino yung ganun sa atin? So, sabi din, kaya nasabi to ni David, kasi naalala niya na parang nakakalimutan niya na yata na magpuri sa Panginoon na even in the midst of difficult situations, circumstances na mga pinagdaraanan natin sa feelings, dapat pinipraise pa rin natin ang Lord. Diba? Sabi nga dito I should praise the Lord, I should worship my Savior, and I should worship my God. So, ibig sabihin, si David mismo, nakaraan siya ng disappointments. Na-discourage din siya. Pero ang naging solusyon niya, sabi niya, ilalagay ko ang aking pananampalataya sa Diyos at magsisimula akong magpuri muli sa Kanya. So sa atin, bilang Kristiyano, sana maging sana maging motivation to sa atin na, alam mo yung pag gusto nakakaranas ka ng disappointment sa buhay mo, iisipin mo na naman, ay, wala to, kaya ko to. Kasi yung mga biblical heroes nga namin nakaranas ng disappointments pero pinagtagumpayan sila ng Panginoon, di ba? Siyempre, tayo din, bilang anak ng Panginoon, alam natin sa sarili natin na pagtatagumpayan na rin tayo ng Panginoon sa disappointment or sa mga discouragement na naririnig natin. So, sabi dito, huwag natin iisipin na porket tayo ay nananampalataya na sa ating Panginoon. Tayo ay matagal ng mga Christian, ay ibig sabihin ay hindi na tayo mag-disappoint. Minsan ganito tayo di ba? Kristiyano na ako. Matagal na akong Kristiyano, alam na ako ni Lord. Alam mo yun, yung minsan tingin natin sa sarili natin, naka-accept na tayo sa mga circumstances na pagdaraanan natin. Di ba? May mga ganong tao no? Kapag gusto na, alam mo pa natin na yung loob nila na, hindi Kristiyano na ako. Kaya, wala na, hindi na ako ma-disappoint, hindi na ako malulungkot, kasi na ako palagi. Di ba may mga ganon? So sabi dito, si Joshua din daw pala na-disappoint. Si Jacob na-disappoint. Si Sarah, si Job, si Jeremiah, even Apostle Paul were persecuted and disappointed. At maaaring tayo na hindi naman tayo katulad nila ng mga biblical heroes. Siyempre, di ba sila ang biblical heroes na disappointed, tapos tayo hindi tayo madi-disappoint, di ba? So, sabi dito, maaaring some points of, or even now, sinasabi mong parang hindi na ata, parang hindi ko na yata kaya. Parang hindi ko na ata kayang makasurvive or makaalis sa sitwasyon na to. So, parang hindi ko na kayang makamove forward. So, bakit natin naiisip yung mga ganun? Kasi nakakaramdam tayo ng disappointment. Pero sabi nga, diba, at encouragement na dito sa atin, na sabi dyan, we cannot control what happens to us, but we always control what happened to us. Ayan, so hindi natin makakontrol yung mga sufferings na pagdaraanan natin, yung mga circumstances, yung mga paghihirap na daraanan natin. Pero yung mga disappointment sa paligid natin ay, ayun, patuloy natin silang mararanasan. Kasi syempre tao lang naman tayo di ba? So nakakaranas tayo, may feelings din naman tayo. So sabi dito, we always control what happens in our hearts. So may tanong din, do we have this mindset na hindi ko may iwasang maranasan yung disappointments externally, pero ang importante, itong disappointment na ito ay hindi mag-dwell sa ating puso. So sabi dito, okay lang naman na makaranas tayo ng disappointments. Kahit tayo mga anak na ng Diyos, okay lang naman na makaranas. Hindi naman siya ini-invalid
na hindi porke na anak ka ng Diyos, dapat hindi ka na makaranas ng disappointment. So, sinabi dito na okay lang na makaranas tayo ng disappointment, pero ang hindi okay, magdidwell sa puso natin ng disappointment. So, ng mga pangyayari sa ating buhay, na may ina-expect tayo sa Lord, sino po yung mga may answered prayer, may mga prayer request dito sa Lord, di ba? Nalangako ang Panginoon sa atin na ito ang ibibigay niya sa atin. Pero yung expectation natin ngayon at yung prayers natin ngayon, hindi siya naibigay ng Lord. May mga ganun po ba tayong prayer request na hindi na ibibigay ng Lord sa atin? So sabi dito, minsan napapaisip tayo na bakit gano'n. Ako naman yung sumunod. Ako naman yung nagpagamit. Na akin dapat yung blessings na yun. Pero bakit binigay sa iba? May mga circumstances tayo sa ating buhay na sinasabi natin na ako naman yung sumunod sa Lord. Ako naman yung nagbigay ng buhay ko. Pero bakit hindi mo binigay sa akin yung nasa kanya? Diba? Na minsan napaniwala tayo sa isang konsepto na kapag enough na yung pananampalataya natin, na meron ka, magiging madali na lang ang lahat. Hindi na tayo mag-disappoint. So, minsan daw pala, kapag gusto na napipil na natin na parang enough na yung pananampalataya natin sa Lord, nakakapil din pala tayo ng parang, alam yung, gusto natin na ibigay na sa atin lahat. Kasi tayo naman yung sumunod tayo naman yung nagpagal di ba? So, may mga ganun din pala tayong thinking na dapat ay hindi natin iniisip. So, sabi dito, why are we disappointed? Ayan. So, dito na tayo papasok sa topic natin. Ano nga ba ang mga ugat ng disappointment sa buhay natin? So, number 1, we trust men more than we trust God. Ayan. Kaya tayo nadi-disappoint, number 1, is because mas nagtitiwala tayo sa tao, mas nagtitiwala tayo sa Diyos. Ayan. Ikaw ay nag-expect sa mga pangako ng Lord, na ikaw ay bigyan ng pabor ng Lord, pero ikaw mismo, half lang yung faith mo. Paano ibibigay ng Lord yun sa'yo? Half lang naman yung faith mo. 50, pwede ba yun? 50-50 tayo. Yung 50 natin dito sa tao, tapos yung 50 sa Lord. So, hindi pwede. Dapat, yung tiwala natin sa Lord, 100% ibigay natin sa Kanya. So, paano mangyayari yung pabor na gusto ng Panginoon sa'yo? Pero dahil kasama ang Lord sa ating buhay at ang pabor ng Diyos ay nasa atin, siya ang magbibigay nito sa perfect time. Ay, di ba sabi nga may verse na, when the time is Lord, ay, ibibigay niya sa atin. Ay, when the time is Lord. When the time is Lord. When the time is right, ayan, ibibigay ng Lord sa atin. Ayan, ibibigay ng Lord sa atin ang mga gusto niya. Ayan. So, sabi dito, huwag tayong masyadong magtiwala sa tao. People will let you down. Ayan, hindi lahat ng nangako sa'yo, tutuparin nila yung pangako nila sa'yo. Masakit man isipin, pero di ba? Totoo naman yun, na hindi lahat ng tao na nangako sa'yo is tutuparin yung pangako na sinabi sa'yo. Ayan. Usually, yung mga disappointments daw na nararamdaman natin is simply because we choose to trust men more than we trust God. So, minsan yung disappoint din pala na nararamdaman natin. Kasalanan din pala natin yun. Kasi bakit? Ayan, kasi bakit? Kasi mas nagtitiwala tayo sa tao kaysa sa Diyos. Diba? So, kung gusto natin na hindi tayo ma-disappoint, ilagay natin yung tiwala natin sa Lord. Pero minsan pala, ako nung binabasa ko to, kaya pala minsan nadi-disappoint ako kasi nilalagay ko yung trust ko doon sa tao. Doon sa tao kasi sa Diyos. Ayan, so sabi dito, kaya daw tayo lagi nadi-disappoint kasi palagi tayong umaasa sa pangako ng tao sa atin. Na kayang ibigay ng ibang tao yung mga pangangailangan natin sa mga bagay na pinapakita ng ibang tao. Ayan, so naniniwala daw tayo agad sa mga bagay na pinapakita ng ibang tao sa atin. Kaya tayo, ganun-ganun na lang tayo nagtitiwala sa ibang tao. So, mali daw pala yun. So, dapat tayong magtiwala sa Panginoon at siya lang ang dapat nating pagkatiwalaan dahil alam natin
na ang tao ay posibleng hindi tumupad sa kanilang pangako, pero ang Diyos tumutupad sa kanilang pangako. So tayong mga tao, alam naman siguro natin ito, no? Na ang tawag ito, na hindi lahat ng tao, posible naman lahat ay yung marami ay yung iba sa atin dito is hindi naniniwala sa ganito, di ba? So, alam ko na lahat tayo, alam natin yung ganitong word na ang tao pwedeng hindi tumupad sa pangako natin, pero ang Diyos never, as in never na tayong bibigoin sa lahat ng part ng buhay natin, sa lahat ng season ng buhay natin. So, sabi dito, pwede daw ba na i-remind natin yung sarili natin na people will let you down. Exodus, people will let you down. Alam ko. Ibo, people will let you down. So, and maybe many of us are disappointed because we trust man more than we trust God. So, this is a reminder for us. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko sinasabi na huwag tayong magtiwala sa pangako ng ibang tao. Pero yung basta-basta na lang tayong magtitiwala sa ibang tao. So, kasi, yung susi daw ng breakthrough mo sa buhay, ay yung miracle mo sa iyong buhay, hindi sila ang source. So, yung mga breakthrough daw na pinag-pray natin, yung mga prayer request natin, yung mga breakthrough natin sa buhay, yung mga miracles na gusto natin mangyari, hindi daw galing sa tao, kundi galing sa ating Diyos. So, ang source natin ay si Lord lamang. So, number 2, unmet expectations. Ayan. So, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin that we expect God to do one thing and then God will do the other. Pero yung mga disappointment natin, yan is usually a result of the unmet expectation. So, umaasa daw tayo sa Lord na gagawin na ni Lord lahat ng gusto natin sa buhay. Wala kung may hiniling ako ngayon. Lord, gusto ko ito matagal ko na siyang prayer request. Sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ng sariling keyboard, pero hindi binibigay ng Lord. Bakit? Wala ko nang ginagawa, hindi ka naman practice diba? So, bakit may bibigay ng Lord? Siguro, sabi nga, diba, nung topic nung nakaraan ni Pastora Chiki na hindi ibibigay ng Lord yung blessing sa'yo kung hindi mo pa kayang hawakan. Kaya yung mga circumstances na dumarating sa buhay natin, yung mga sufferings, ito yung mag-lead sa atin papunta sa promised land ng Lord. Ay yung mag-lead sa atin papunta sa inihanda ng Lord para sa atin. So, sabi dito, meron tayong expectations na mali o iba sa ginagawa o gustong gawin ng ating Panginoon. And maybe 2025 has been a disappointing year to some of you. It has been a complicated year. O itong 2025 daw yung pinaka-masakit na year para sa atin dahil sa mga naranasan namin. So, katulad din pa sinabi ko kanina na hindi ko naman po kayo lahat kilala. At hindi ko naman po kayo lahat alam yung mga personal life nyo. So, sinasabi dito na yung iba man sa atin, yung year na 2025, ito yung year namin, puro pasakit ako. January pa, umiiyak na ako, di ba? January pa, may kaaway na ako. January pa, nag-disappoint na ako. So, bakit ko pa ipapagpatuloy yung mga? So, sabi dito, how do I handle disappointments in my life? So, sabi lang dito, sobrang simple lang pala kung paano natin i-handle yung disappointment sa buhay natin. Continue to trust God, continue to pray, and continue to worship God. So, ano bang season ng buhay natin, dapat natin papupurihin ng Panginoon because He deserves all the praises. So, ano bang season ng buhay natin? Season man yun ng pag-iyak, pagpunit, diba? Ayun yung natatandaan ko na galing sa mga ate ko sa worship din na ano bang season ng buhay mo, pagpunit man yan, pagkuha man yan ng mga bagay na inaayos ng Panginoon, pag-iyak man yan,
sa saya, sa lungkot, diba? Sa disappointment, sa discouragement, dapat daw nagpupuli pa rin tayo sa Panginoon at dapat mananili pa rin tayo sa Panginoon. So, hindi daw porket nadi-disappoint tayo, ay tapos na agad yung buhay natin. Hindi daw porket nadi-disappoint tayo, tapos na yung kwento ng buhay natin. So, meron pa daw parang gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. If you will just let Him, if you will just let Him, hindi porket nagsara ang pinto, sarado na rin ang Diyos sa mga posibilidad na gusto niyang gawin sa ating buhay. So, ayun pala yun, hindi porket na-disappoint na tayo, sarado na rin ang Lord. Hindi pa porket na-discourage na tayo, wala na tayong pag-asa para maiahon yung sarili natin. So, may mga gustong gawin ng Panginoon sa'yo, if you will just let Him be. So, hayaan daw natin na ang Lord ang bahala sa buhay natin. Hayaan natin na ipagkatiwala natin sa Lord lahat ng plano, lahat ng prayer, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Hayaan daw natin na ibigay natin lahat yun sa Lord. Kasi, kailanman hindi tayo bibigoin ng Lord. So, sabi dito, disappointment is not a dead end. Ayan. So, and remember sa Mark chapter 2, ay, tawag dito, na-remind ako ulit sa tatlong magkakaibigan na to. Ayan, sabi dyan sa Mark 2, 1-5, ayan, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that He had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and He preached the word to them. Some men came, bringing to Him a paralyzed man, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it, and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man's son, "Your sins are forgiven." So, tingnan niyo tong magkakaibigan na to. Di ba sobrang desperate nila na dali yung kaibigan nila sa harapan ng Panginoon? So, ang sabi dyan, yung lugar na kung saan nag-preach daw ang Lord was packed with visitors. So, napakadaming tao. Wala nang kwarto, wala nang lugar, wala nang space. Standing room only. Ayun, kunwari dito, nag-preach ang Lord sa harapan natin. Wala na, nakaganyan lang tayo. Hindi tayo makagalaw. Sobrang dami ng tao. So, kahit yung labas ng pinto, wala na. So, dahil mission-minded daw, yung magkakaibigan, kahit punong-puno yung kwarto. Kaya, meron silang mindset na kailangan dali namin itong kaibigan namin sa harapan ng Panginoon. Diba? Pero siguro kung tayo yung kaibigan ng taong yun, pagkakita pa lang natin sa napakadaming tao, di ba minsan nga kapag may mga pila-pila, ay, hindi na ako pipila yan, tagal-tagal yan di ba? So, siguro daw kung tayo yung nandoon sa sitwasyon na yun, nadadali natin yung kaibigan natin sa napakaraming tao, siguro na-disappoint na daw tayo. Siguro susuko na tayo na, sige, bukas na lang kapag wala ng tao, di ba? So, kasi ina-expect mo na yung araw na yun, ina-expect nila na yung araw na yun, mapapagaling na yung kaibigan nila. So, maybe, sinasabi natin na, sige, hintayin na lang natin kung kailan matapos mag-preach si Lord, di ba? So, yung nagustuhan ko sa kwento na yan is hindi sila nagpadala sa kanilang excuses. Hindi sila nagpadala sa disappointment na naramdaman nila. So, sabi ko, they are just frustrated. They are not disappointed. They are full of faith. Ayun pala yung naramdaman nila. Hindi sila na-disappoint. Hindi sila na-frustrate dahil napakadaming tao. So, syempre, di ba, ikaw, paano ko dadalhin yung kaibigan ko dyan? May napakadaming tao. So, sila daw ay punong-puno ng pananampalataya. So, sana tayo ganun din, no? Na kahit ang circumstances na maranasan natin, mapagdaanan natin, dapat punong-puno pa rin tayo ng pananampalataya natin sa Lord. So, dahil punong-puno daw sila ng pananampalataya, tumuloy sila. So, sabi
yung bubong. Tapos doon nila binaba yung kaibigan nila na mismo sa harapan ng Panginoon. Diba? Ay yung, ano daw yung, parang, ano daw yung meaning ng kwento na to? Na kahit anong hindrances na pagdaanan natin, wala ano naman bakit sa pintuan lang ba pwede pumasok, diba? Siyempre, isipin natin na may bubong pa. Na kahit nasa ilalim na tayo ng buhay natin, isipin natin na, ay hindi, kaya kong makaangat dito. Diba? Kaya kong makaangat dito dahil sa tulong ng Lord. So sabi dito, it's crowded. Crowded, sobrang crowded. Imagine nyo na lang sobrang crowded nung lugar na yun. Pero desperate sila Mga desperado sila. Crowded yan, pero kailangan namin ng milagro mula sa Panginoon. Crowded yan, pero kailangan namin dalhin yung kaibigan namin sa harapan ng Panginoon. So, sometimes daw, mga pintuan ay hindi accessible. But it doesn't mean that there is no other way. Ayan, so may iba pa daw way. Kung sarado man yan yung pintuan na yan, may iba pang way. So may mga pintuang isasara, pero hindi ibig sabihin nun, tapos na o wala na tayong pag-asa sa buhay natin. So saan daw ba tayo kayang dalhin ng pananampalataya natin? Sige nga, isipin nga natin. Saan ba ko kaya dalhin ng pananampalataya ko? Na kahit ba na sa pinakailalim ako ng buhay ko, kakayanin ko pa rin na magpuri sa Panginoon, na kahit ba kinuha sa akin yung mga mahal ko sa buhay, kakayanin ko pa rin bang magpuri sa Panginoon. So, yun daw yung pinaka-question kung saan tayo kayang dalhin ng pananampalataya natin o ng paniniwala natin sa Panginoon. So sabi ito, disappointment is not a dead end. Huwag mong iisipin na ang Diyos natin ay humihinto na porket pakiramdam mo ay wala ng pag-asa dahil na-disappoint ka at parang napunta sa isang pader na wala na, kahit yung lingon mo, wala na talaga. Puro pader lang yung nakikita mo. So, hindi daw porket na-disappoint tayo, huwag natin iisipin na huminto na rin ang Lord sa buhay natin. Kasi, minsan, yung disappointment natin, while nasa disappointment tayo, baka mamaya hindi natin alam na napakalapit na pala natin sa blessings na gusto kong ibigay ng Lord sa atin, di ba? So, kung meron tayong plano, may mas magandang plano ang Lord para sa atin. And if you got a plan, God has a better plan. Ang Diyos natin ay may mas magandang plano sa bawat isa sa atin. So, may mga pagkakataon lang daw na ang mga blessings sa buhay natin ay parang supposed to be a blessing na pero nasaktan ka. Supposed to be a blessing na pero na-disappoint ka. So, what if even that closed door, even in that crowded area, so ilagay nga po natin yung sarili natin doon sa crowded area na sinasabi kong magkakaibigan na yun. So, even in the crowded area, may inihahandang something ang Lord sa buhay mo at sa sitwasyon mo na yun. Kung nasa ang sitwasyon ka man ngayon ng buhay mo. So, I want to remind you all na disappointment doesn't have the final say. And so, hindi porket na-disappoint ka, tapos na rin kaagad ang ating Panginoon, hindi mo man naranasan ang tagumpay ngayon, hindi ibig sabihin nun, hindi mo na siya pwede maranasan bukas. So, ako sa araw-araw na buhay ko, ito yung lagi kong tinatatak sa isip ko na hindi ko man maranasan yung tagumpay ngayon. Malay mo next week, malay mo bukas, di ba? Pinagtagumpayan ka na ng Lord, bukas na ng Lord yung blessing sa buhay mo. So, pwede pa rin, kahit na-disappoint na tayo, pwede pa rin maranasan natin ang tagumpay sa buhay natin. So, hindi porket hindi sinagot ngayon, ay hindi nasasagutin ng Panginoon. Di ba? Minsan naisip natin to, ay Lord, hindi mo sinagot yung prayer ko Ay Lord, hindi mo binigay sa amin to Ganun ka lang kakaganon mo sa Lord, hindi na kayo binigay ng Lord sa'yo, di ba? So tayo, patuloy tayong magtiwala sa Kanya, ay sige Lord, baka bukas nasa akin na tong bagay na to, baka bukas nasa akin na yung blessings na to, di ba? Nung nakasara ang pinto, o sinara ng Lord ang pinto, minsan daw magre-rearrange ka ng priority. So,
Kung may mga plano man po kayo sa mga buhay ninyo, di ba, minsan may mga time na magre-rearrange tayo ang priority natin. So, minsan babaguhin mo ang plano, akala mo sa pinto ka dadaan, pero sa bubong ka pala papadaanin ng Panginoon. But the disappointment doesn't have to have the final say. Bumagsak ka, yes, bumagsak tayo, nasa pinakailalim tayo ng buhay natin, pero hindi pa tapos ang laban. Inayawan ka, pero hindi pa tapos ang laban. Iniwan ka, pero hindi pa tapos ang laban. Tinalikuran ka, kahit pa tinanggihan ka. Di ba? Hindi pa daw tapos ang laban natin sa mundo ko. Our God is a way maker. He is a promise keeper. If He said it, believe it. Ayan. So, kapag sinabi ng Panginoon na, anak, ibibigay ko sa'yo to. Anak, para sa'yo to, hintayin mo lang. Habaan mo yung pasensya mo. Habang pinapadaan kita sa mga pagsubok na yan, inihahanda ko rin yung mas magandang plano ko sa'yo. Kasi, bakit? Waymaker ang Lord eh. Diba? He is a promise keeper. Siya yung nag-promise sa atin na kahit kailan hindi nga tutuparin. Ayan. Sarado man ang door of opportunity, may roof of opportunity. Na-disappoint lang tayo, pero may paraan pa din. So, lagi mong tatanungin sa sarili, ayan, ito din, reminder dito na lagi mong tatanungin ang sarili mo, na-exhaust na ba lahat ng posibilidad? Nanalangin na ba ako sa Panginoon? Di ba? May mga disappointment na tayo na nararanasan na pinag-question natin ang Lord, pero bakit ikaw? Nanalangin ka na ba? Nagawa mo na ba lahat na posibilidad na pwedeng mangyari yung panalangin mo na yun? Di ba? So baka hindi pa, naniniwala daw ba talaga tayo sa Panginoon? Ayan. Kasi baka mamaya, ang makikita na lang daw ng mata natin ay yung mga limitation, kaya may disappointments. Di ba? Sabi nga, di ba, ang Lord natin, no limitless. Di ba? May gantang doon na no limitless. Walang kayang hindi gawin ng Lord sa buhay mo. Di ba? So, pupunta ako sa harapan ng pinto, pupunta ako sa likod ng pinto, puno. Isipin natin na yung buhay natin ganun. Kahit saan tayo magpunta, wala, sarado, di ba? Allow your eyes to be open for you to be able to see a God that is limitless. Our God is a God who knows no limit. Ayan, so i-allow daw natin yung ating mga mata na makita natin kung gaano kabuti ang Lord sa buhay natin. Kung ano yung mga miracle na ginawa ng Lord na kaya niya rin gawin sa atin. So, sabi dito, ang Diyos natin ay walang limitasyon. So, kahit pa sinabihan ka ng doktor na, ay wala na, hindi nagagaling yan. Diba? Kahit walang-wala ka na, provision is possible. Kahit pakiramdam mo, wala ng pag-asa, protection is still possible. Freedom is still possible. And peace is still possible. Diba? Na kahit saan man tayong gawin ang buhay natin, na kahit anong mangyari sa buhay natin, possible pa rin daw pala yung mga kapayapaan na hinahangad natin. Yung freedom na ginugusto natin, possible pa rin daw pala siya. So, hindi nila madala, ito yung continuation ng kwento, hindi nila madala ang kanilang kaibigan because of the crowd, pero nagbutas sila ng bubong. Ayan, ito yung sinabi ko kanina, na binaba nila yung kaibigan nila sa harapan ng Panginoon. So, hindi na nga sila pumila in essence. So, hindi na, yung magkakaibigan na yun, hindi na sila pumila sa mga tao, hindi na sila sumunod daw. So, ang ginawa na lang nila, binutasan na lang nila yung bubong. Sabi nga, bubutasan yung bubong kasi babutasan yung kaibigan nila, di ba? So, sabi dito, na-disappoint sila, but they turned their disappointment to an appointment with Jesus Christ. So, nakipag-deal sila sa Lord. Yung disappointment na naranasan nila, nilid sila noon papunta sa Panginoon. Na-disappoint lang nila, trinato nila yun na baka may appointment talaga tayo sa Panginoon. So sana tayo din ganito, na nadi-disappoint tayo, yes, nadi-disappoint tayo, nadi-discourage tayo, pero dapat itrato natin yun na
baka may appointment talaga tayo kay Lord. Baka may gustong ipagawa ang Lord sa atin. Kaya natin nararanasan yung lahat ng yun. So sabi dyan, disappointment can be appointment for God's provision in your life. Disappointment could be an appointment for God's protection in your life. So sa mga panahon na tatanungin mo kung nasaan ang Diyos, kung nasaan ang pagpapala ng joy, ng Diyos, yung joy nito, I might as well ask you a question. Ayan, so nasaan nga ba ang pananampalataya mo? Bakit mo natatanong ang lahat ng yun? Diba? Kasi kung may pananampalataya ka, 100%, hindi mo naiisipin ang mga ganong bagay. Diba? So, ang tiwala mo ay dapat nasa Diyos. Ibalik mo daw sa Lord yung tiwala mo. Wala nang iba pa. Ayan, so minsan nadi-disappoint tayo kasi hindi natin alam kung kailan gagawin ng Panginoon. Pero ang pangako lang ng Diyos, kung yan talaga ay sinabi niya, He will accomplish what He said in His word. Ayan, so ang diba? Ang dali na lang ng ang gagawin natin, magpapatuloy na lang tayo sa Lord. Diba yung sinabi ko nga kanina, paano ba natin ma-handle yung disappointment na nararanasin natin? So, paano nga ba, diba? Sabi doon, continue to worship God. Continue to praise God. Continue to pray. Diba? Magpatuloy lang tayo sa lahat ng ginagawa natin sa buhay natin. So, sabi dito sa Romans 5:5, ayan, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So, bakit hindi ka madi-disappoint kung magtitiwala ka sa Diyos? Kasi yung Diyos na pagkakatiwalaan mo, yung Diyos na inaasahan mo, ay mahal na mahal ka. He loves you. So, yung disappointment sa ating mga buhay, iaalaw ng Panginoon ito minsan. May mga hindrances na iaalaw ang Diyos na mangyari sa ating buhay o mangyari sa ating pamilya, sa mga kaibigan or career mo. Pero kung hindi mo man makita ang kamay ng Diyos sa gitna nito, lagi mong pagkatiwalaan ang puso ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. He is doing something. His plan is greater than our. His thoughts is better than our thoughts, and His ways are better than our ways. So, ano man daw yung mga unmet expectations natin, ano mong pagtitiwala ang meron tayo sa tao, it will be gone. And lahat ng yun mag-shift into believing that nothing is impossible with the Lord. So sa mga panahon na nagtitiwala tayo sa tao kaysa sa Diyos, at may mga high expectations tayo na hindi ma-meet ng mga kakilala natin o ng mga kaibigan natin, lagi natin tatandaan na ang Diyos ay may mas mabuting layunin para sa'yo, para sa iyong pamilya, para sa ating lahat. So, excited lang ako kung ano yung ginagawa ng Lord sa mga buhay ninyo. Alam ko na nagbubuhos ang Lord ng blessings sa buhay ng bawat isa na natin dito. So, hindi ko po alam kung ano yung level ng brokenness na nararamdaman nyo, sufferings, heartbreak na nararamdaman mo sa mga panahon to. Pero gusto ko lang na i-encourage kayo na kung dumating ka man sa mga panahon na di-disappoint ka, na parang hindi nangyayari yung mga gusto mong mangyari. Yung mga hindi mo makita yung gusto mong makita. Hindi mo marinig yung mga gusto mong marinig. Lagi mo lang tatandaan na may Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi niya hahayaan na hindi natin makamit yung bagay na gusto niya para sa atin. So, just believe in the Lord. So, God will continue to lead us into a revelation that all disappointments is not actually a dead end. Lagi lang natin iisipan na kung ano man yung disappointment sa tuwing mararanasan natin yung disappointment sa buhay natin. Hindi ito yung dead end. Hindi ito yung katapusan ng buhay natin. Part siya ng buhay natin. Kaya wag natin hahayaan na mabuhay na huminto
ng Lord para sa atin. So, sabi dyan, ayan, sabi ito, may your worst disappointments lead you into your greatest answered prayer. Diba? So, yung mga disappointment na nararamdaman natin, hayaan natin na ito yung mag-lead sa atin. Huwag tayong huminto sa kakapray. Huwag tayong mapagod na mapapurihan ang Lord. Huwag tayong mapagod na iasa, ibigay sa Kanya lahat ng nararanasan natin. Kasi sabi na, di ba, disappointments lead you into your greatest answered prayer. So tayo, i-pray na natin na, Lord, itong disappointment na to, kaka-umpisa mo palang nararanasan. Lord, yung disappointment na to, alam ko, sasagutin mo na yung answered, magiging answered prayer na yung mga pinipray ko sa'yo. Na ipupuhos mo na yung blessings. Sa alam ko, Lord, pagtatagumpayan mo ko sa disappointment na to. So, naalala ko lang yung may inatinan kasi ako na service. So, naalala ko lang yung preach doon na about sa buhay ni Baruch. Ayun, so sino po yung nakakilala kay Baruch sa Bible? Ayun, so naalala ako na encourage talaga ako sa kwento niya. Alam ko na post ko yun sa Facebook na kung ano man yung sinimulan mo ngayon, huwag kang mag-quit. Kasi, yung sinimulan mo na yun, alam mo namang simulan mo yun, nang hindi ka pagtatagumpayan ng Lord. Alam ko na hindi hahayaan ng Lord, na hindi ka pagtatagumpayan kung ano man yung nasimulan mo na yun, di ba? So, meron pa yung sorrow na binuhos ng Lord sa Kanya, yung sufferings na binuhos ng Lord sa Kanya. Pero ilagay natin yung sarili natin sa Kanya na nawala lahat, nawala yung magulang niya, nawala yung kapatid niya, nawala lahat ng mga ari-arian niya, basta nawala lahat. Isipin natin na nasa ganung punto tayo ng buhay natin. Pero anong ginawa niya? Patuloy pa rin siyang nagpagamit sa Lord. Patuloy pa rin siyang nagpuri sa Panginoon. So sabi ko dito ko tatapusin yung topic ko. Itong mga nakaraan, sabi ko, Lord, gusto ko pag once na nag-preach ako ng midweek, gusto ko yung ibibigay mong topic sa akin, yung kaya kong i-deliver sa congregation. Kasi, totoo pala, pag umarap ka dito, yung pagkatawin mo pag nag-preach ka ng youth fellowship lang sa mga, kasama yung buong congregation. So, sabi ko, ayun lagi kong prayer sa Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko kapag tumayo ako, gusto ko yung ibibigay mong topic sa akin, yung kaya kong i-deliver, yung pali-deliver ko ng maayos sa congregation. Tapos, August pa lang, hindi ko pa alam na i-assign ako, pero nag-e-expect na ako kasi inisa-isa na sila, inisa-isa na yung junior band sa Exodus, si Matthew, si Gracia, si Ate Pa, si Ate Lord. So, nag-expect na ako, iniisa-isa na kami ang mga junior band. So, nung araw na yun, sabi ko, Lord, yung prayer ko, huwag mo kakalimutan. Tapos, alam mo po, simula August, alam mo yung nagsasuffer ako ng disappointment sa buhay ko. Hindi ko alam bakit palagi akong nadi-disappoint. August hanggang matapos August na matapos na hanggang October. So, ayun, in-open ko rin naman siya sa music. Nasabi ko, na-disappoint talaga ako dito sa church. Ayun, na-open ko yun sa Exodus, na-open ko siya. Tapos, alam mo yung feeling mo ng time na wala kang karapatan magpahinga kasi hindi nila alam yung nararanasan mo. Kaya ang word ko kay Exodus, nung na-open ko siya kay Exodus, sabi ko, sa wakas dos, may napag-openan na ako. Malayo na ako makakapagpahinga. Na alam mo yung disappointment tayo nag-lead sa'yo na gusto mo umalis sa church. Tapos sabi ko, Lord, ikaw yung gusto mong i-topic ko sa midweek. Tapos simula nun, parang na dinilig ko na yung puro disappointment sa family, disappointment sa mga kaibigan. Tapos sabi ko, nung nalaman ko na mag-preach ako, alam mo yung binigay sa akin, disappointment naman sa mga kaibigan ko na matatagal ko ng kaibigan. Ayun yung parang, grabe naman si
na nag-touch, itong topic na to nag-touch sa puso ng bawat isa sa atin. Na lahat tayo may kanya-kanya tayong disappointment na nararanasan sa buhay natin. I pray lang, Lola, kung ano man ang disappointment na nararanasan natin sa buhay natin, patuloy lang tayo na magpagamit sa Lord. Dahil hindi ito yung dead end natin. Di ba sabi nga, disappointment is not a dead end. So, itong disappointment na nararanasan natin, gawin natin itong, parang i-turn natin siya, ito a revelation sa buhay natin. Na lahat ng blessings, lahat ng gusto ng Lord na gawin sa atin is mangyayari. Dahil pinadaan niya tayo sa mga suffering circumstances. Sabi nga ang suffering circumstances, di ba sa verse na binasa natin, parang umiikot lang siya na kapag once nag-suffer ka, doon mas mapapalakas yung faith mo. Kapag binigyan ka ng problema ng Lord, doon masusukat yung pananampalataya mo sa Kanya. Doon papasok yung kung paano ba natin i-handle yung problema na ibinigay sa atin. So, bilang pagkatapos po ng ating topic, so hayaan niyo po muna ipag-pray kayo, ipag-pray ang bawat isa. And Lord, I thank you, guys, sa gawin na ito, Panginoon, na kami nakakinig, Panginoon, ng salita, Panginoon. Tinataas ko, God, ang buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Alam ko, Lord, na ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga personal life, Panginoon. Hindi ko alam, Panginoon, ang level ng kanilang mga brokenness, ang sufferings nila sa kanilang buhay, Panginoon. Pero I claim the victory, Panginoon, na hindi mo kami papadaanan sa pagsubok na hindi namin kayang mapagtagumpayan, Panginoon. Alam ko, Lord, dahil sa pagsubok na ito, sa disappointment na ito, Panginoon. Alam namin, O God, na umpisa hanggang matapos, Panginoon, ay pinagtagumpayan mo na, Panginoon, kami, O God. At bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na kalakasan, patuloy na pananampalataya sa iyo, Panginoon. At ikaw, Panginoon, patuloy na mag-guide sa bawat isa, Panginoon. Huwag mong hayaan, O God, na mag-dwell sa aming puso ang anumang disappointment na nararamdaman namin, Panginoon. Huwag mong hayaan na, Panginoon, na ang discouragement, ang disappointment ang mag-lead sa amin, Panginoon, para sa mga hindi magagandang bagay, Panginoon. I claim the breakthrough, O God. Alam ko, Lord, na ibinigay mo na, Panginoon, na ibinibuhos mo na, Panginoon, ang blessings, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At itong topic na ito, O God, nawa, Panginoon, maidala namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay namin, Panginoon. Salamat, O God. Mahal ka namin, O Diyos. Ito na po ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen and amen.